Pa ba kayo? Parang wala ng energy Huling speaker na ako. Kaya pwede bang makiusap sa iyo mga kasama? Huli na to. Pagkatapos na to, magsisiuwian na tayo. Kaya ang aking pakiusap ay bigyan natin ng extra effort na makinig at ibalik natin ang ating enerhiya. Talagang yan ang problema ng huling speaker. Dahil matagal na, nasabi na ng lahat, agad na lahat. Kaya pinapakiusap ko na lang ngayon. Maaari pa ba kayo makinig? Kasalanan to ng mga pulis Kaya tayo nagtagal dito kung nandun tayo sa Medjola, tapos na tayo Kaya pakiusap na lang mga kasama. Pwede bang may kausap ako dito sa baba? Para organized dispersal na lang tayo mga kasama. Pero alam nyo mga kasama, bilib ako sa ating kapulisan. Alam nyo bakit ako bilib sa kanila? Kasi alerto sila. Atensyon sila, alerto. Binabantayan talaga nila ang kanilang presidente. Dahil sa banta ni Sara Duterte, ano bang sinabi ni Sara Duterte? Papatayin niya daw ang kanilang presidente. Kaya alerto sila. Dahil sa banta ni Sara Duterte na ngayon ay kausap pa ang MNLF, kaya alerto sila. Talagang grabe, attention. Binabantayan nila ang kanilang presidente. Dahil sa mga patutsada ni Digong, alerto sila, takot na takot sila na patalsingin ang kanilang presidente. May tanong lang ako sa ating mga pulis. Alerto kayo. Binabantayan nyo sa banta ni Sara Duterte. Binabantayan nyo sa banta ni Digong. Bakit kami ang hinarangan nyo? Duterte forces ba tayo? Mahal ba natin si Rodrigo Buang? Mahal ba natin si Sarang Buang? Ba't kami hinarangan nyo? Ngayon lang ako nakakita na Bonifacio Day, tayo lang ang nagugunita nun. Bayanin natin yun, di ba? Sa buong Pilipinas, tayo lang ang nagugunita, sila nga hindi. Ang Malacanang nga hindi. Tayo na lang ang nagugunita, hinaharangan ba nila ang paggunita natin ng Bonifacio Day? Mga kapulisan, marami nang nag-a-address sa inyo. Hindi kami kriminal! Ang mga kriminal, malayang-malaya sa ating bayan. Lahat ng mga kriminal, malayang-malaya. Ang nandirito ngayon ay mga manggagawang mababang sahod. Taas kamay! Lahat ng mga manggagawang mababang sahod! Krimen ba na magmarcha at panawagan na ang sahod natin ay dapat nakabubuhay? Krimen ba yon? Ang sahod nila, gusto rin ba natin itaas? Gusto rin natin sila mabuhay, di ba? Lahat ng panawagan natin, magbibinibiso sila. Pero tayong hinaharangan na parang tayong kriminal, na para tayong terorista. Krimen ba, mga kasama? Sino dito ang mga manggagawang kontraktual? Taas ang kamay! Krimen ba na ipanawagan na buwagin na yung kontraktualisasyon na yan? Buwagin na ang manpower agency? Krimen ba yun? Pero tayo hinaharangan nila na parang tayo ang kriminal. Sino dito ang mga maralitang lungsod na biktima ng demolisyon? Taas kamay! Krimen ba na pangarapin na yung 6.5 backlog sa housing ng kanilang presidente ay dapat nang punuan at magkaroon ng seguridad sa pamamahay? Krimen ba yan? Pero tayo ang kanilang hinaharangan. Sino dito ang nagugutom dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin? Sila rin. Nagugutom din yan sila, di ba? Kung hindi sila namumurap, maghihirap din sila, di ba? Krimen ba na ipanawagan? Krimen ba na ipanawagan na ang presyo ng bigas ay dapat bumaba? Ang presyo ng langis ay dapat bumaba? Ang buwis ay dapat buwisan natin ang mayaman? Huwag ipatong sa presyo natin mga bilihin. Krimen ba yun? Ngunit tayo ang kanilang hinaharangan. Sa kabilang banda, ang mga talagang tahasang kriminal tulad ni Duterte Buang
na 10,000 mahigit ang pinatay. At sinabi niya pa, inamin ng buwag na Duterte, ako ang nagpapatay sa kanila. Malaya! Pumunta sa Senado, malayang aminin. Ako ang pumatay! Walang nagawa ang mga senador. Takot na takot. Mga pulis na ito, pag inorderan kaya ito mga to, ng ICC, na tulungan ng ICC arestuin si Digong, ganyan kaya sila katapang? Sa tingin ninyo? Ganyan kaya katapang ang mga yan? No, kapag inorderan sila, kaya dahil isang kriminal din, si Sara Duterte, dahil yung ginawa ni Sara Duterte, nagbantang patayin ang kanilang presidente, krimen yon, pero malayang magsalita si Sara Duterte. Nagtitiktok pa, nag-online pa, malayang malaya, hindi nila inaresto. May tanong ako sa inyo, yung tapang at kisig nila kaya, pag merong order na arrestuin si Sara Duterte, parehas pa kaya? Maging kasing tapang pa kaya kapag harapin nila si Sara Duterte? Ang problema sa ating bansa, namamayagpag ang mga kriminal. Ngunit ang taong bayan, ang mga manggagawa, ang mga maralita, ang mga magsasaka, na ipinaglalaban at ginigit lamang ang ating mga karapatan, yon ang tinuturing nilang krimen. Yon ang tinuturing nilang labag sa kanilang alituntunin at kanilang hinaharangan. Mga kasama, yan ang politika ng mga political dynasties. Baliktad ang kanilang values. Baliktad! Yung mga mayayaman na kanilang pinuproteksyonan, ang mga kriminal hindi nila inaaresto. Yan ang politika ng Marcos at Duterte. At tayo, na merong mga karapatan, tayo ang kanilang tinutuligsa at hindi nila binibigyan ng puwang sa kanilang mga diskurso, sa kanilang mga batas. Mga kasama, itong araw na ito ni Andres Bonifacio na ating ginugunita ngayon ay araw ninyo. Dahil si Andres Bonifacio na bayani sa buong Pilipinas, na dapat bayani rin nila, ay hindi yan kapitalista. Hindi siya sindero, hindi siya negosyante. Siya ay isang manggagawa. Si Andres Bonifacio ay manggagawang may sinasahuran ng Presel and Company. Manggagawa na noong panahon pa ng Kastila, mga manggagawa na ang lumalaban para lumaya ang ating lipunan. Araw ni Andres Bonifacio ay araw ninyo. Kaya natin ginugunita si Andres Bonifacio dahil ginugunita rin natin ang kaya nating gawin. Sa ating kasaysayan mga kasama, kaya nating magrevolusyon. Kaya nating pataubin ang mga nangyaring uri. Kaya nating baliktarin ang tatsulok. At kailangan nating i-remind itong mga kapulisan na ito at si Marcos at si Duterte, kayo wala kayong pinag-iba. Kayo'y mga sarswela, kayo'y mga payaso, kayo'y nagpapakayaman lang sa pwesto, naglalabanan lang kayo para sa kapangyarihan. Darating ang panahon na ang ginugunita naming kasaysayan sa katauhan ni Andres Bonifacio ay hindi na lang magiging nakaraan. Darating ang panahon pag ang gutom na manggagawa ay galit na, pag ang gutom na maralita ay galit na, pag ang mga walang lupa at walang mga bahay ay galit na, darating ang panahon, magkakarevolusyon sa buong Pilipinas at pataw-tawin namin ang inyong mga hari, ang inyong mga presidente, ang inyong mga vice-presidente. Mabuhay ang uling manggagawa! Mabuhay ang masang Pilipino!